1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin kamustahin na sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ayun. And then, ayun na nga, nakakaloka. Dahil kahapon ay busy ang Mama Sam ninyo. Sobrang aligaga sa mga ganap kahapon doon sa eskwelahan namin kasi nga may activity, kumbaga parang foundation day ng temple. Kaya ayun, nagsiserve kami. Kaya kahapon wala akong upload kasi late na ako nakauwi. Pero happy naman ako kasi syempre yung magsiserve ka doon sa temple na alam mo yun, tutulong ka sa mga gawain doon. Isang magandang ano yun kumbaga para sa akin, isang magandang activity. Aha. And then, ayun, happy naman ako. And, ayun nga lang, pagod lang talaga konti. But mamaya uli, pero laban lang. Oo, so 2 araw kasi yung foundation day. And then, ayun, so tulong-tulong para alam mo yun, sa komunidad. Aha, kasi naman, kapag may kailangan naman ng eskwelahan namin, humihingi kami dun sa temple at tinutulungan din naman kami. Kaya, dapat, ano lang, kumbaga, bigayan, ganon. And then, ayun nga, una sa lahat, gusto ko muna, syempre, pasalamatan ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, talaga naman, appreciate po. And then, ayun, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. So, eto na nga, marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Chelsea Fernandez, balik Pilipinas na. Yes! Sinalubong nga ng mga tagahanga ni Chelsea Fernandez itong ating bagong reign ng first runner-up sa Miss Cosmo. At ayun, nagkaroon siya ng homecoming parade yesterday at dinumog siya syempre. So, masaya naman ako para kay Chelsea kasi kita mo sa mukha niya na talagang, oh, she's very happy na nakabalik siya sa Pilipinas. At finally, di ba? So, pagkatapos ng pageant nila, hindi naman sila nakabalik agad. At ngayon, ayan na nga. So, talagang pinagkaguluhan siya. Para siya ang winner. And then, masaya ako para kay Chelsea kasi kumbaga parang dala niya yung tagumpay. Hindi man siya ang nag-title, pero ano mo yun, ang hirap kaya maging first runner-up, di ba? So yun, so nakita naman natin na talagang nai-enjoy niya ang Miss Cosmo. At sana patuloy natin supportahan si Chelsea Fernandez ng bonggang-bongga. So mabuhay ka, Chelsea. So yan. At para naman sa sumunod natin, chika, kahapon nga nagkaroon na ng press conference para sa winner ng Miss Globe dito sa Binibining Pilipinas. At ayun, so nagpuntahan ang mga Pinay Beauty Queen. So anong chika mo dito? Ang chika ko dyan ay bongga yan. Dahil syempre, kumbaga parang kahit pa sabihin natin na iba ang naging title dito sa Miss Globe, hindi taga Pilipinas, ay patuloy pa rin sinusuportahan ng mga Pinay Beauty Queen. Lalo na yung mga lumaban sa Miss Globe. Oho. So, ang purpose pala kung bakit nandiyan ang Reyna dahil sa bagong renewal ng Miss Globe dito sa Binibining Pilipinas. So, mananatili ang Miss Globe sa
under ng Binibining Pilipinas at maganda yan at bongga yan. Dahil syempre, once you are binibini, you're always a binibini. Diba? So yon. So kaya happy ako para kay Binibining Pilipinas at sa Miss Globe Organization. So supportahan natin ang Globe. Kailangan kasi natin na bigyan talaga ng magandang support. Oho. Lalo na, di ba, nagre-renew sila sa Binibining Pilipinas. Eh, alam naman natin na 2 na lang ang corona dito sa Binibining Pilipinas. Eh, natural na bigyan natin sila ng support para maramdaman nila ng bonggang-bongga. At eto nga, speaking of Binibining Pilipinas, so napapabalita, ang Binibining Pilipinas daw ay mukha daw na wala na ang franchise ng Miss International dito under sa Binibining Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Wala pa namang kasiguraduhan. So, malungkot nga si Christine Ann Perez. Hindi niya chinichika sa akin niya. Pero, wala pa namang kasiguraduhan. So, I hope na sana wag. At wag naman sana mapunta sa iba. Kasi ang tatak ng Binibining Pilipinas, eto na lang yung parang sasabihin natin na parang kung titignan mo ay very international talaga ang binibini. Lalo na yung mga girls na lumalaban ngayon dyan, di ba? So, nawala na ang Miss Universe, nawala na ang Miss World. Huwag naman mawala ang Miss International, di ba? So, ako para sa akin, hindi yan mapupush pa yan. Kumbaga parang hindi yan mangyayari na mawawala. Kasi syempre, Madam Estela, she's the first Miss International, di ba? At saka, ayan na yung pinakamatagal na pageant dyan sa Binibining Pilipinas. So, wag naman natin pilayan ng husto. Nakakalungkot naman kung ang paglalabanan na lang ng Binibini ay Globe, di ba? Binibining Pilipinas Globe. So, I hope nga na madagdagan, wag mabawasan. And then, ako naniniwala ako na mananatili ang Miss International sa Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, tatak binibini ang Miss International. Diba? Sus ko, malulungkot nga si Christine Ann Perez kapag ganyan yung nangyari. But, ako para sa akin, ang Binibining Pilipinas ay iconic na kasi yan at hindi naman na yan mawawala talaga sa buhay ng mga Pinoy. Parang hindi ka fans ng mga ng mga beauty pageant kung hindi mo kilala ang Binibining Pilipinas at hindi mo siya sinusubaybayan. So dapat ando doon pa rin talaga yung pagmamahal natin sa Binibining Pilipinas. Ewan ko ba, ano ba nangyayari sa Binibini? Bakit kay Mr. Arnold ang dami-daming mga na title ang nagpupuntahan, bakit dito kay Binibini ni isa wala, 'di ba? So nakakalungkot. Dati ayan talaga yung pinupuntahan ng mga beauty pageant, ngayon ay punta kay Mr. Arnold, punta sa Miss Universe. I hope na sana nga madagdagan this year ang corona dito sa Binibining Pilipinas at ayan nga natutuwa ako, nag-renew ang Miss Globe. And I hope ang Miss International din, di ba? Kasi nga, di ba, madalas pumupunta din ang queen ng Miss International dito sa Binibining Pilipinas. Ngayon kasi parang wala. Kaya ayan, nagkakaroon ng mga ay wala na bang franchise? Hindi naman. Lalapon pa nga si pambato natin sa, si Katarina, di ba? Sa Miss International, and then parang feeling ko mananalo pa. So yon, kaya laban yan. So wag naman sana. I hope na sana manatili. Kaya laban. So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Reyna, reigning queens, nakatakdang bumisita sa Pilipinas. Ang reigning ng Miss Global, ayan, pupunta daw sa Pilipinas. She's from Vietnam, di ba? And then, ayan, Universal Woman, pupunta din daw. At saka, ang Miss World. So, ang daming beauty queen na nagpupuntahan sa Pilipinas, no? Pag nanalo sila, parang hindi imposible na wala sila sa eksena. Anyway, ako naniniwala ako na darating yan, tatlong yan. I'm so excited dahil syempre mga beauty queen yan from international pageant at ito nga daw, uupo daw bilang jurado dito sa Miss World Philippines. Di ba? Ako para sa akin bongga yan. At sana lang makapili ang Pilipinas talaga ng candidates na pang Miss World na alam mo yon, pwedeng may uuwi ang corona ng Miss World. And then sana makakuha din sila ng candidates na pang Miss Global na pwedeng may uuwi ang corona ng Miss Global. At sana makakuha sila ng
ng corona ng Universal Woman na pang-Universal Woman talaga na maiuwi yung corona sa ating bansa, di ba? So, yun. So, I hope na sana mag-Grand Slam winner ang Miss World Philippines ngayong taon na to. So, tignan natin yan. Abangan natin. I'm so excited. At ang mga Pinay Beauty Queen naman lagi namang palaban at lalong lumalaban talaga. Lalo na ngayon, eto nga, speaking of lumalaban. So ano daw ang chika ko sa bagong pambato ng Miss Universe Philippines na si Jacqueline Rang. Maganda siya. Maganda. Parang yung beauty niya, ang bango. Ang winner, ang fresh overload. Yes! I'm so excited syempre sa pambato ng Tacloban dito sa Miss Universe Philippines. Lalo na, ayan na, in-announce na nila kung sino. So, alam na natin. At masasabi ko naman, in fairness naman, may laban naman ang mga taga-Tacloban para sa Miss Universe Philippines. My mom is from Tacloban. And then, ayun. So, I'm so excited kung anong penetrate ang gagawin niya. Kung paano nga ba siya makikipagsabayan sa mga reyna na mo yon na makakatapat niya dito sa Miss Universe Philippines. Ganda, yes, may ganda. Panalo ang beauty, pero syempre sana mapaghandaan niya kasi syempre ang Miss Universe Philippines hindi lang naman to sa ganda, kailangan din talaga yung execution mo, yung styling mo, at higit sa lahat pasabog ka sa bawat eksena. At ayun ang hinihintay ko dito sa pambato ng Tacloban ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Kayo ba, nakikita nyo ba magpe-penetrate siya ng bonggang-bongga sa competition na to? I-comment below mo yan. So yan. Ay nako, I'm so excited. At eto nga ang sumunod na chika. Kung excited ka sa pambato ng Tacloban at dapat daw mas ma-excite ka sa pambato ng Tarlac ngayong taon na to na si Miriam Arellano dahil isa siya sa mga nakikita daw ng mga tagahanga na pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, isa siya sa mga masasabi kong lumilevel like Chris ng Gravides level. Yung mga tipong ganon. Yung tipong parang yung si Chris na kasi yung lumaban, hindi naman siya kilala. Pero dahil sa mga styling, pasabog, at yung ganda, wow! At yan din ang masasabi ko ngayon kay Miss Tarlac na talagang masasabi ko, yung beauty niya wag mong isnawin. Dahil Morena beauty with class. Di ba? So, class yung beauty niya. At ayun, nakikita ko yung styling niya talagang pak na pak, pasabog, at winner. So, yon. So, I'm so excited kasi syempre, hindi lang naman to sa styling. Yung styling niya, check na check sa akin. Tapos yung beauty niya, check na check din sa akin. Kaya isa siya sa mga gusto ko. At inaabangan ko ng bonggang-bongga. Kasi yung unang kita ko pa lang sa kanya, in fairness beauty queen materials talaga siya. And then, nandoon ako, looking forward ako kung paano din siya makikipagpukpukan ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines, and looking forward ako sa mga eksena niya. Ramdam ko na, in-stalk ko kasi siya sa Instagram, ramdam ko na talagang may pasabog ang bakla. Na talagang bubuga to dahil iba yung dating. Kita mo pala, styling pa lang, talagang may mga pa-eksena, may mga ganap. Ano mo yun, yung lagi siyang pasabog. Ayun yung mga gusto kong kandidata. Kasi kapag candidates ka sa isang beauty contest o beauty pageant, dapat talaga lagi kang may paandar. Yung tipong hindi naman kailangan Miss Grand yung dating, pero nandoon yung part na parang pag titignan ka ng tao, dapat ang nakikita sa iyo, reyna. At yun yung nakikita ko dito kay Miss Tarlac. Reynang-reyna yung dating. Yung tipong hindi siya nagpo-post na hindi siya glamorosa. Alam naman natin ng Miss Universe, dapat lagi kang glamorosa, lagi kang Diyosa, at higit sa lahat, may paandar ka. Gayahin mo si Fatima na eksena. Charot. So, yun. Anyway, so good luck kay Miss Tarlac, and looking forward ako sa ano nga ba ang mga pa-eksena at ganap niya dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Yan. Good luck. At para naman sa sumunod natin chika, Thailand, Philippines, Cuba, malakas nga ba ang laban para sa corona ng Miss Intercontinental ngayong taon na to? Malapit na yung coronation nila Alam ko sa next week na.
I'm so excited syempre sa magiging resulta nito, lalo na nararamdaman ko na malakas ang laban ni Philippines, no? So parang feeling ko kung talaga magpe-penetrate sa final si Philippines ang mananalo dyan. So parang feeling ko naman sa preliminary competition na naganap like swimsuit, long gown, closed door interview, nag-penetrate feeling ko si Philippines ng bonggang-bongga. Hindi ko man napanood mismo yung closed door interview, parang feeling ko, ay nako, bumuga siya. Di ba? Kasi magaling yung bata marunong, saka sa eksena, malinis yung pasarela, klaro yung dating, at yung styling niya talagang masasabi ko, oy, in fairness ang lakas maka-Miss Intercontinental. So parang feeling ko, pasok to sa banga. Naniniwala ako na malakas din ang laban ni Thailand, kasi sa Thailand, Inglesera din, at maganda din, At ganun din syempre si Miss Cuba. Pero kung ikukumpara ko sa kanilang tatlo, I think angat si Philippines. Hindi dahil sa bias tayo, Dahil yun yung nararamdaman ko sa eksenang ipinakita ni Philippines. Alam mo yung sobrang kalmado lang siya, chill-chill lang, laging may paandar, laging may pasabog. Yung parang ang lakas makasindi o piyasa level, ganon. Na alam mo yung fresh overload lang yung beauty niya. At consistent. Consistent siya. Kaya parang feeling ko, consistent din siyang makakarating sa dulo ng competition. So, yan. Ay, nako, good luck. Laban, at naniniwala ako na mukhang may uuwi niya ang corona ng Miss Intercontinental ngayong taon na to. Laban Philippines. Di ba? Noong nakaraang taon, nag-top 6 tayo dyan. So, malay naman ninyo ngayong taon na to. Mag-penetrate yan ng bonggang-bongga. Di, good luck. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, April Smith, nagpaplano nga bang bumalik sa Miss Universe Philippines? Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck sa kanya. Siyempre gusto ko naman makita si April Smith na makoronahan. Kasi matagal-tagal na rin naman lumalaban si April Smith sa competition. Kung nakuha ni Alexi Brooks at saka Chelsea Manalo ng mag-title sa pageant ng Miss Universe Philippines, why not naman April Smith? Pwede siyang maging Miss Eco, pwede siyang maging Miss Charm, pwede din siyang maging Miss Cosmo at supranational, di ba? Kung hindi man niya makuha ang Miss Universe Philippines, naniniwala ako na ito na rin yung time para kay Chelsea Smith na, alam mo yon, mag-penetrate ng crown talaga, kumuha ng corona sa isang beauty pageant, sa national pageant. Kasi hindi lang naman to Miss Universe Philippines ang sinalihan niya, either Bining Pilipinas. So I hope na sana sa kanyang pagbabalik, she well prepared. Yung alam mo yun, yung preparasyon na pang-reyna talaga, na mapansin naman sana siya. Kasi deserve naman niya. Dapat nga siya yung first black beauty na Filipino beauty queen na pinanalo Pero hindi, nauna siya ni Chelsea sa ni Alexi. So I hope na sana na-inspired siya sa galawan ng dalawang girls na nakakuha na ng corona. And I hope na siya na ang sumunod, diba? Sabi ng ganon, huli man at magaling, may habol pa din. Kaya good luck kay April Smith. So yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Fatima, after ng Guatemala and Dominican Republic, may pa-Chile. So yan. So invited din daw si Fatima sa Chile ng organization ng Miss Universe sa Chile. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang eksena ng lola mo dyan. So, in fairness naman sa lola mo, no? Arangkada na sa iba't ibang country. So, excited ka rin ba para sa kanya? Charot. Alam ko yung iba, hindi. Alam ko yung iba nagtataas ng kilay, pero syempre, bigyan natin siya ng chance kung ano nga ba ang ipapakita niya talaga bilang Miss Universe. At nakita naman natin doon sa Guatemala, di ba? Nakita natin na umeksena siya ng bonggang-bongga. At congratulations! So, yan! So, yun, laban lang. Ganon. Wala na tayong magagawa. Ayan na yung bagong Miss Universe at ganyan na talaga yung tema. Yung laging tulala. Charot. So, yun, yung tipong parang laging tulala at laging inclusive, exclusive. Yun. So, lagi siyang tulala at lagi siyang pa-special. So, yun. Kapag nagalit siya, alam na ninyo ang mangyayari. Mag-walk out siya ng bongga-bongga. Diba? So, yan. So, ayan na yung bago Miss Universe. Kapag hindi niya nagustuhan yung mga interviews o hindi niya nagustuhan yung mga sinasabi, simple lang ang gagawin niya. Sasagot siya at mag-walk out.
Pero syempre, tingnan din natin kung ano naman yung magandang side kay Fatima. Tingnan natin na ano nga ba ang ginagawa ni Fatima bilang Miss Universe, di ba? Saan nga ba siya nakatutok talaga sa kanyang journey? O, yun. So, nakikita naman natin may mga charity siyang ginagawa and then be happy. O, be happy for her. So, wag lang yung bad side yung tignan natin. Tignan din natin kay Fatima yung good side niya para mas maintindihan natin at mas mahal natin siya ng bonggang-bongga. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.